Hello mga moms and sirs! Nandito na ang pinakahihintay nating guidelines on the recruitment, selection and appointment to higher teaching positions. Tara, aralin natin ang laman nito para aware tayo kung paano nga ba itong bagong promotion scheme dito sa DepEd. Let's go! Nandito nga tayo sa DepEd Order Number 20 Series 2024 na nailathala ngayong Disyembre 20, 2024. Mahaba-haba din ito guys, kaya nahati ang explanation video nito sa dalawang video. Nandito tayo ngayon sa part 1. Magfo-focus lang tayo sa mga importanteng detalye na nakapaloob sa policing ito. Dito nga sa number 1, nakasaad dito na para ito sa mga higher teaching positions sa elementary at secondary pati na sa senior high school. Sinasabi dito na anchored ang standards natin sa Philippine Professional Standards of Teachers o PPST. Tatalakayan natin ang tungkol dito sa ibang video. At ang order na ito ay alinsunod sa DepEd Merit Selection Plan or MSP. Dito sa number 5, nakasaad na lahat ng probisyon ng mga naunang issuances na inconsistent na sa order na ito ay mapapalitan na maliban sa mga probisyon tungkol sa pag-hire ng mga Teacher 1 positions. Narito ang mga guidelines na mapapalitan na batay sa nilalaman ng order na ito. Dito sa number 6, nakasaad na this order shall take effect immediately upon approval and publication. Narito ang pirma ng ating DepEd Secretary kaya epektibo na talaga ang DepEd order na ito. At nandito na tayo sa mismong guidelines on the recruitment, selection and appointment to higher teaching positions. Dito na agad tayo sa number 4 kung saan makikita natin ang mga guidelines na nakapaloob dito ay para sa higher teaching positions from Teacher 2 hanggang Teacher 7 pati na sa Master Teacher 5. Mas klarong makikita dito sa scope ang mga positions na binanggit ko. Nandito nga sa A ang mga posisyong Teacher 2 to 7, sa B naman ay Master Teacher 1 to 5 at mayroon ding mga posisyong nakasaad dito sa C at D. Kaya naman, lahat ng mga teaching-related positions maliban sa Teacher 1 ay cover na ng DepEd order na ito. Dito sa number 6, mababasa natin na these guidelines shall apply to all applicants who may be qualified to any position vis-a-vis the CSC Qualification Standards or QS. Sa mga bagong promotion scheme ng DepEd, napaka-importante na alam natin ang CSC-QS dahil ito na ang magiging baseline point natin kung saan tayo magsisimulang magkaroon ng puntos kapag tayo ay magjo-join ng ranking. Kung dati ginagamit lang ang QS para malaman mo kung qualified ka, ang QS na ngayon ang magiging baseline data kung kailan ka magkakaroon ng points sa bawat criteria na naibigay, lalo na sa DepEd order na ito at sa hiring ng Teacher 1 position. At inulit dito sa 7 na hindi kasali ang Teacher 1 sa guidelines na ito dahil mayroong order na nagbigay ng guidelines para sa Teacher 1 at ito ang DepEd Order 007 Series 2023. Nakasaad din sa parteng ito ng policy na this policy shall likewise exclude the process and criteria for reclassification of teaching and school head positions, kaya sa tingin ko ay magagamit pa rin natin ang mga units natin sa masteral para makapagpa-reclass tayo from Teacher 1 to Teacher 3 tulad ng dati. Lagpasan na po natin ang definition of terms. Dito na po tayo sa procedures kung saan nakalagay na tulad ng dati ay may mga official posting of vacancies bago magkaroon ng ranking. Nandito ang example ng posting kung saan kailangan nakalagay dito ang mga detalyeng ito.
Nakalagay din dito ang qualification standards na sinet ng Civil Service Commission para sa bakanteng posisyon tulad nito. Kailangan lahat ng detalye dito ay tama dahil dito sa number 14 nakalagay na any incorrect information in the publication of a vacant position shall be grounds for disapproval. Dito po tayo sa B, Submission and Receipt of Application Documents. Nakalista dito ang mga dokumentong kailangang ipasa ng aplikante dahil kung may kulang dito, hindi maisasali sa pool of applicants ang isang teacher applicant. Kapag ihahanda natin ang application folder natin, kailangan i-arrange ang mga documents batay sa pagkakaayos dito mula sa letter A hanggang letter M. Tandaan din natin na ang sworn statements on the certification on the authenticity and veracity of documents ay hindi na po kailangang ipanotaryo, bagkus ay pwede nating ipapirma sa isang authorized personnel. Dito na po tayo sa letter C, Initial Evaluation of the Qualification of Applicants. So ito po yung unang step kapag po tayo ay mag-a-apply for promotion. Nakalagay dito sa 24 ang tungkol sa qualification standards kung saan magkakaroon muna ng initial evaluation ang mga applicant upang makita kung na-meet niya ang CSC approved QS sa ina-applyan niyang posisyon, particularly in terms of education, experience, training, and eligibility, kasali ang competency kung magkakaroon umano ng CSC resolution, ngunit sa ngayon ay wala pa. So, dito muna sa education, experience, training, and eligibility ang mga mababanggit sa policing ito. Dito naman sa 25, makikita ang performance standards. Tingnan natin ang A, internal applicants, o ito ay para sa mga aplikanteng galing mismo sa DepEd o isa ng DepEd permanent teacher. Sinasabi dito na kailangan ay at least very satisfactory in the last rating period covering 1 year complete performance cycle in the current position ang kailangan sa pag-a-apply para sa initial evaluation. So kailangan bago mag-apply for promotion, meron ka ng isang buong school year sa position mo para makumpleto mo ang isang performance cycle sa iyong IPCRF dahil ito ay ipapasa mo for initial evaluation. Kung wala pa nito, siguro mas makakabuting hintayin na magkaroon ng isang complete performance cycle ng IPCRF bago mag-apply for promotion. In addition, internal applicants shall be required to satisfy the set performance requirements on the position applied for based on the at most 3 rating periods reckoned from the immediately preceding performance cycle completed. Ibig sabihin, kailangan pag-aralan natin ang laman ng table na ito para makita natin kung pasok ang IPCRF ratings natin sa mga nakalagay sa posisyon na a-applyan natin. Alalahanin natin na sa RPMS IPCRF, makikita ang mga terms na classroom observable indicators at non-classroom observable indicators. Ipapaalala ko lang, pag sinabing COI, ito yung mga ratings natin sa mga objectives na may kinalaman sa teaching demonstration natin. Kapag NCOI naman, ito yung mga other objectives na may iba't ibang MOVs para ma-meet natin ito. Alalahanin din natin na batay sa PPST, mayroong mga tinatawag na career stages. Ang mga qualified Teacher 1 applicants ay nasa career stage 1 pa lang o tinatawag na beginning teachers. Ang mga teachers 1 to 7 ay nasa career stage 2 at tinatawag na proficient teachers. Ang mga master teachers 1 to 2 naman ay nasa career stage 3 at tinatawag na mga highly proficient teachers. At ang mga master teachers 3 to 5 naman ay nasa career stage 4 at sila ang tinatawag na distinguished teachers.
Kaya dito sa table, makikita natin na kung ano ang posisyon na a-applyan natin ay mayroong mga ratings na kailangan nating makamit under COI at NCOI indicators. Ang kailangan nating gawin ay i-review ang ating mga latest IPCR ratings at tingnan kung na-meet natin ang mga nakasaad dito. Kung hindi, hindi po tayo papasa sa initial evaluation. Tandaan din natin na parehong basic requirement ang mga nandito sa column ng COI at NCOI. Ibig sabihin, kung kumpleto tayo sa COI pero may kulang sa NCOI, hindi pa rin pasado. Vice versa din po ito. Tingnan po ninyong mabuti ang illustrative example para lalong maging clear ang tungkol sa bahaging ito. Balikan din po natin ang part kung saan nakalagay ang based on at most 3 rating periods. Makikita kasi natin dito na ang basis sa pagbibilang ng ratings kung VS ba tayo o outstanding ay ang last 3 years na IPCRF. Pero hindi sinabing kailangan may 3 years na IPCRF tayo sa current position. Depende na lang kung ilan ang bilang ng kailangang indicators. Halimbawa, 1 year ka pa lang na teacher 1, pwede ka nang mag-apply as teacher 2 basta meron kang 6 na COI na may rating na very satisfactory at least 4 na very satisfactory sa NCOI. Kung titingnan sa RPMS manual, mayroong 9 na COI at may 6 pa na NCOI para sa mga proficient teachers. So, pwedeng ma-meet ito sa loob ng 1 taon. Pero sa example dito para sa Master Teacher 1 position, nakalagay na kailangan ng 37 PPST indicators kaya kailangan talaga ng 3 IPCRF ratings para makumpleto ang mga requirements. Kung hindi makaabot sa 21 COI na dapat ay outstanding at 8 NCOI na VS at another 8 NCOI na outstanding, aba hindi po tayo makakapasa sa initial evaluation at hindi rin po pwedeng magdagdag tayo ng isa pang IPCR rating para sa 37 PPST indicators na ito. Ang pwede lang nating bilangin ay yung at most 3 rating periods. Huwag din po tayong malito sa 8 na VS at 8 na outstanding. Ito ang minimum requirement. Kung meron kang 16 na outstanding NCOI, ay pwede po yan. Or halimbawa, meron ka pong 4 na VS at 12 na outstanding NCOI, pasado po yan. Dito naman sa posisyon na Teacher 3, makikita natin na kailangan lang natin ng 20 PPST indicators, 12 COI at NCOI, kaya pwede na ang 2 IPCRF ratings. Basta makumpleto ang minimum number ng very satisfactory ratings for COI at NCOI. Clear po ba tayo dito? Basahin pong mabuti ang table para mas maging malinaw po sa inyo. Dito naman sa B, nakasaad kung paano mabibigyan ng rating ang mga aplikanteng hindi pa permanente sa DepEd o yung mga external applicants. Dito na po tayo sa 26, nakalagay na magkakaroon ng initial evaluation results at makikita natin dito kung tayo ba ay qualified or disqualified sa inapplyan nating posisyon. At kapag pasado nga tayo, dadako na tayo sa D, Comparative Assessment of Applicants, at dito na mako-convene ang mga qualified applicants for evaluative assessments. Sa 34, mababasa ang mga guidelines kung paano maisasagawa ang comparative assessment na susundin ng HRMPSB. A. Convene the applicants in a group to witness the paper evaluation, so may face-to-face evaluation din tulad ng dati.
Letter B, evaluate and compute points for education, training in hours, experience in years, and performance rating of applicants using the rubrics provided in this order. So, pinakamahalaga sa paper assessment ang education, training, and experience. Pero hindi po dito nagtatapos dahil sa C, meron po tayong to assess, deliberate, and rate the applicant's competencies on the classroom observable indicators through the conduct of classroom observation. So, may teaching demo po talaga sa lahat ng teaching positions na a-applyan natin dito sa bagong policy. Bago man ito sa atin, pero kailangan nating tanggapin at paghandaan. Dito naman sa D, assess the applicant's competencies on the non-classroom observable indicators through assessment of portfolio annotations and BEI. So, may annotation o paggawa ng reflection notes at meron ding interview. Ito po yung tinatawag na BEI. Sa E, conduct the appropriate evaluative assessments as may be necessary. So, pwedeng optional na po ito. Sa F naman, nakasaad na kung kinakailangan, gagawing online ang evaluation procedure. Sa G, inform the individual applicant of the results of the deliberation and the applicants affix their signature to signify their knowledge about the points given to them. Then, lastly, H, prepare and submit a duly signed results within 7 calendar days after assessment. So, yan po ang comparative assessment procedures. Dito sa 35, mababasa na an open ranking system shall be adopted to ensure transparency. So, walang patagong assessment na mangyayari. At dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating video para sa DepEd Order number 20 Series 2024. I hope nakatulong ito para magkaroon ng linaw ang mga bahaging na-discuss sa policing ito. Asahan ang part 2 para malaman ang mga criteria and point system para sa comparative assessment para lalo nating mapaghandaan ang darating na assessment for higher teaching positions. Salamat sa pagtangkilik sa ating Teching Teacher channel. I-share ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating video. Kung may nais kang itanong o nais isuggest para sa next video, feel free na mag-comment sa ibaba at pag-usapan natin yan. Happy Teching Day!